Magandang buhay sa swabe nating manunood. Isang kaswabe na naman ang naisakay sa ibang mundo na kung saan ay makaka-instabingwit na naman ito ng Cherry Blossom. Yan ang tampok natin sa anime recap episode na ito na pinamagatang Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod pa nating mga kalikutan. Huwag na natin itong patagilan pa. Simulan na. Nagsimula ang kwento kung saan makikita ang ating bida na nakikipagtransaksyon sa isang demi-human sa mga kalakal nito. Sa isang tabi, makikita naman ang isang tao na nilaletigo ang isang slave na demi-human. Dito ay mapag-aalaman natin na may diskriminasyon sa pagitan ng mga tao at demi-humans, na kung saan ang mga demi-humans ay tinitingnan ng mga tao bilang mga mabababang uri lamang. Balik sa ating bida kung saan binigyan niya ng tip ang katransaksyong demi-human. Dahil dito ay talaga namang maraming kilay ang nagsitaasan, ganun pa man, di ito alintana ng ating bida na masayang pinuri ang mga demi-humans sa kasipagan nito. Di na nakapagtimpi ang isang extra sa gilid kaya talagang pinunanan nito ang fairness ng ating bida. Dito na napaisip si Van Oza kung bakit kailangan magkaroon ng pagkakaiba dahil lamang sa lahi na meron ang isa't isa. Mula dyan ay biglang nagulat si Van Oza nang magliwanag ang kanyang buong katawan. It's Izakay time mga kaswabe. Tuluyang lumitaw si Van Oza sa isang magic circle na sinaman pala ng mga sorcerer sa kaharian ng Clearode. Mapag-aalaman na ang bida natin ang ika-198th candidate na naisamo ng mga sorcerer. Binati ng priest ang ating bida at tinawag ito bilang ang kanilang tagapagligtas. Sinabi nito na ang summoning ay isang tradisyon sa kaharian na may layuning hanapin ang mga tagapagligtas na pupuksa sa Dark Army na kanilang kalaban sa matagal ng panahon. Dito ay lumapit ang isang demi-human upang tingnan ang skill set ng ating bida. Matapos ilagay ang kanyang kamay sa bowl ang crystal ay makikita ang pagkawalang pag-asa sa demi-human nang makita nito ang stats ng isang normal na tao. Pinapahiwatig nito na walang divine revelation na naganap sa ating bida. Ang divine revelation ay kapangyarihang kaloob ng Diyos na hindi bastang nakukuha lamang sa pagsasanay. Ito ay otomatikong natatanggap ng bawat kandidato na nasamon sa kanilang kaharian. Dito sinabi ni Van Oza na natural lamang yun dahil isa lamang siyang mangangalakal. Lumipat ang eksena sa kabilang dako kung saan makikita ang isang kandidatong bulawan na pinupuri dahil sa mataas na stats nito. Nang makita nito ang normal stats ni Van Oza ay umihip ang malakas na hangin at sinabing mukhang siya umano ang napili upang iligtas ang kaharian. Matapos ma-out of place sa kasiyahan ay tinanong ni Van Oza ang hari upang ibalik siya nito sa orihinal niyang mundo. Dito sinabi ng tagapayo ng hari na ang pintuan sa kanilang mundo ay tuluyan ang nagsara kaya imposible ang kanyang kahilingan. Ganun pa man, pinayagan nito si Van Oza na manirahan sa isang gubat sa De La Visa na makikita sa hilagang bahagi ng kaharian. Matapos ang biyahe na umabot ng 20 araw ay tuluyan na nilang narating ang kagubatan. Dito ay binigyan ng demi-human ng isang bottomless bag na galing sa hari ang ating bida na naglalaman na kanyang mga kakailanganin. Bago umalis, ito ay nagbigay babala kay Van Oza na agad umalis sa gubat sa kadahilanang marami ang namamataang hukbo ng Dark Army sa nasabing lugar. Bilang paghahanda sa anumang maaaring makasagupa ay kinuha ni Van Oza ang isang espada sa kanyang bag. Nang walang ano-ano ay may mga slime ang nagpakita, inatake siya nito subalit madali niya naman itong natalo. Muli rito ay ipinakita sa system na nag-level 2 na ang ating bida at agad namax ang bawat stats nito. Isang prompt pa ang nagpakita upang paganahin ang voice assistant na non-lock ng ating bida. Pinindot niya ito at pinaalam nito sa kanya ang bawat skill na nabuksan sa kasalukuyang level at di niya na kailangan mag-chant para ma-activate ang mga ito. Lumitaw ang napakaraming prompts subalit nakatawag pansin ang mga debuff spell na mapag-aalaman nating linagay ng hari, sa bag na inbinigay nito sa kanya. Dito ay tinanong siya ng assistant kung tatanggalin ito na tinugunan naman ng ating bida. Nag-ikot-ikot si Van Oza sa paligid nang lumitaw naman ang warning sa system na nagsasabing malaki ang mollysium content sa paligid. Ayon sa assistant, ang mollysium ay isang gas na gawa ng mga demonyo at kaya nitong magdulot ng matinding pinsala sa mga tao. Gamit ang 1/3 ng kanyang magic power ay gumamit si Van Oza ng spell na tinawag na Purify at makikita ang magic circle sa buong kagubatan na nagawang alisin ang lahat ng mollysium sa paligid. Nagulat si Van Oza nang tumambad sa kanya ang sunod-sunod na level up notification na umabot sa 367. Kasabay nito ay ang max sign na katabi ng bawat stats na meron siya. Lumipat ang eksena sa Clear Ode kung saan inalmahan ng First Princess ang pagpapatapo ng kanyang ama kay Van Oza sa gubat de la Visa. Hindi naman ito pinansin ng hari at tinawag ang bida natin bilang isang basura.
Mula dyan dumating ang isang taong simbahan upang ibalita na ang highest holy magic na Purify ay nagamit sa isang lugar. Nahype ang hari nang marinig ito sa pag-aakalang ang Bulawan ang gumamit nito subalit sinabi ng taong simbahan na ang remnants ng spell ay namataan sa Hilaga at hindi sa lugar na tinungo ng Bulawan. Balik ang eksena kay Ban Oza na napag-isipang bumalik sa kaharian, ginamit niya ang shapeshift para hindi mapag-alaman ang kanyang katauhan, matapos ito ay gumamit siya ng teleport at kaagad narating ang kaharian. Dito ay napagdesisyonan niyang tunguhin ang isang Adventurers Guild upang makadiskarte ng panggastos. Pagkarating niya dito ay niregister niya ang kanyang sarili bilang Fleo para sa muling cover-up ng kanyang katauhan. Sa kabilang dako makikita ang isang bata na humihingi ng tulong upang samahan siya na tunguhin ang kagubatan ng De La Visa. Ayon sa kanya na yun ang lugar kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang na gusto niyang matulungan. Tinanggihan naman ito ng dalawang kausap at mula riyan ay nag-alok ng tulong si Mr. Ban Oza. Sinabi nito na tutulungan niya ang bata gamit ang teleportation magic. Nagulat naman ang mga adventurer na nasa paligid sapagkat hindi umano isang low tier ang magic na yon, bagay na hindi match sa isang hamak na baguhang adventurer lamang, dahil dito ay natawag ang pansin ng isang royal knight ng kaharian na may pangalang Bali Rosa. Kasama ang kanyang mga alipors ay nagkaroon sila ng diskusyon kay Ban Oza. Dahil naman sa ayaw ng bida natin na mag-stand out kaya napilitan siyang patunayan ito sa kanila. Ginamit ni Ban Oza ang teleport at kaagad silang napunta sa gubat de la Visa. Nagulat ang mga kasama ni Bali Rosa na agad namang humingi ng paumanhin sa ating bida. Makikita naman ng bata na ipinagtaka ang pagkawala ng Mollysium sa paligid. Nang sasabihin na sana ni Ban Oza na siya ang may kagagawan ay biglang nag-spoiler alert ang assistant. Sinabi nito na lubhang delikado kung sasabihin sa isang demon ang paggamit niya ng Purify. Nakuha naman ni Bali Rosa ang spoiler kaya agad nitong tinutukan ng espada ang bata. Mula riyan ay nag-transform ang bata sa beast form nito na tinawag na Lupin. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Fenris ang kapatid ni Fengaril na miyembro ng Infernal Four. Kaagad itong naglabas ng Mollysium sa katawan at makikita ang grupo ni Bali Rosa na lubos na nanghina. Di nagpabeya ang ating bida na agad inalalayan si Bali Rosa. Ikinagulat naman ni Fenris ang pagkawalang epekto ng Mollysium kay Ban Oza na agad iniwasan ang kanyang pag-atake. Dito ay kaagad kumilos ang ating bida upang ma-teleport ang grupo nila Bali Rosa pabalik sa kaharian. Mula dito ay nagkaroon ng standoff sa pagitan ni Ban Oza at Fenris na handa ng makipagsagupa. Dito na natatapos ang unang kabanata, abangan ang susunod na recap episode makalipas ang ilang araw. Ito ang inyong Mr. Suabe hanggang sa muli.